Hello everyone, good day. I'm teacher Carl and we are here to talk about the introduction to measurement. But before we start, let's start our day with a prayer. Yes, Jude, you can lead the prayer. Thank you, Jude, for leading the prayer. Yes, Marta, you can check the attendance if there's any absent today. Thank you, Marta. Your class is always present. Now, before we proceed to the topic to the introduction to the measurement, let's talk about the learning objectives of this topic. The learning objectives of this topic is to describe what it means to measure, demonstrate the primitive way of measurement, understand the importance of measurement. But before we proceed to the main topic, let's start our day with a motivation activity. Take a look at the picture and find if the two trees is which is the taller one. Yes, Jude. The taller one is the one in the right. But ano yung basis niyo para matukoy kung ano yung mas matangkad sa kanila? Sinukat yung gamit kamay, ruler, kung ano man. So ikaw Marta. Ruler, sinukat mo kung ano mas matangkad niya talaga yung nasa kanan. No? So, yun yung magiging topic natin today. Measurement is a process of comparing a known quantity to a standard known quantity. It involves the following: identifying the attribute, yung length, yung bigat, yung weight, yung ganun, mga pwedeng sukatin. Ayun yung meaning ng measurement. Selecting unit of measure. Yung mga selecting unit of measure naman, nowadays, meron tayong mga measure na cm, inches, mga ganun. And sa weight naman, meron tayong grams, kilogram, and so on, etc. Comparing the attribute of the object of the unit of the measure. Yung ano naman, yung sa length naman, yung pagka-compare nyo siya, yung sa length, yung haba, yung taas, yung gano'n, yung width, yung height, width, length, gano'n. Sa may volume, tsaka weight, yung kilogram, yung bigat, ton, gano'n. May different measurement para sa mga ganyan. Yung non-standard unit naman ng measurement is yung ito yung pag-uusapan natin today. Ito yung topic natin today, yung primitive way ng pag-measurement. Katulad nung yung sa mga nakaraang literature, gano'n. Dito, magpo-focus tayo sa Babylonian and Egyptian unit of measurement. Ginagamit ng mga Babylonians na pang-measure is yung probably this hand. Ito yung ginagamit nilang cubic. Yung sa foot naman, yung sa paa. Yung sa yard naman, yung dito, yung haba ng gano'n. Gano'n yung yard. Yung sa pace naman, yung sa hakbang nila kung gaano kalaki. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, mag-try tayo ng kung ano pwede masukat natin gamit yung ating kamay, paa, o kung ano man. Katulad nito. Ito sa tape, pwede natin sukatin ng kamay. Ito, isang buong kamay siya. Pwedeng hindi isang buong kamay siya. Sa mga ganitong katulad ng sapatos, pwede natin susukatin ng kamay. Yan. Sa mga libro, basta pwede siyang sukatin ng kamay. Mga pencil, ito, pwede siyang sukatin ng kamay, ng paa. And pwede natin siyang, yan, halin tulad, yung kanong measurement nun. Kunyari, itong pencil pen, may higit kalahati ng aking isang dangkal. Bali, magiging 3/4 ng dangkal ko siya. Kayo, subukan nyo. Kumuha kayo ng mga gamit sa loob ng bag nyo and sukatin nyo. And dami nyo na itong chair kung ilang pulgada yan. Yes, Jude. Yung books mo. Ilang hand siya. Ilang sukat ng hand siya. Isa't kalahati. Yung Marta, yung pencil mo, ilang sukat ng kamay mo yan. Isa lang. What about the others? Pare-parehas lang naman kayo ng gamit na nilalabas. And subukan naman natin sukatin itong lamesa na ito.
ilang sukat ng kamay itong lamesa na to. Yung lamesa naman ni teacher, sukat ng 7 hands. So yung sukat ng 7 hands, ito yung sukat ng buong lamesa ni teacher. So yung pagsukat natin ng gamit yung kamay, yung paa is pwede natin maging basehan para sa pagsukat ng mga iba't ibang bagay. So kayo naman, i-list natin yung mga pwede niyong sukatin na bagay sa inyong sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, o ganun sa inyo. Yes, Jude. Yung puno, pwede pa sukatin ng kamay yan mula taas hanggang baba. Pwede yan siguro kalahati lang, half of the puno, pwede natin sukatin yan. Yung bahay na, pwede ba natin sukatin ng gamit ng kamay yan? Siyempre mag-a-apply na tayo doon ng meter stick or yung meter, pang sukat talaga. Ano pa yung mga pwede sukatin? Yung rep. Washing machine. Lahat yan pwede sukatin yung gamit ng kamay at paa. At ayun ang way ng pagiging primitive way ng measurement. So, ano naging natutunan nyo sa paggamit ng kamay, paa, sa pag-measure? Yes, Marta. Pwede natin gamitin sa araw-araw natin pang way, no? Ikaw, Jude. Ma-apply rin natin yung kung anong magiging measurement ng ng katawan natin. Nangyari, 1 pulgada itong kamay natin, ganun, kalahati. Pwede natin ma-apply yan, no? Very good, Jude. Ngayon, bilang exit ticket nyo, ngayon, tapos na yung topic natin. Na-define na natin yung pagiging primitive way of measurement. So, next topic, ma-define naman natin kung ano yung newest way pag-define ng measurement. May mga measurement na yan, may mga number na yan, may mga point, mga ganun. So, may mga, may mga meter, centimeter, sa next topic. So, as your exit ticket to proceed to the end of the topic. Sa loob ng bag nyo, sukatin nyo lahat yan. Sukatin nyo lahat ng gamit sa bag nyo. Gamit yung kamay o yung paa nyo. So thank you for listening to our class. That's the end of our topic. Thank you.